yung recent development regarding doon sa uh, sinasabi nga na kumbaga parang may naamoy di umano. Pero ang depensa naman ay hindi. Ano lang ito? Vape lang ito. Mga ganyan. Pero sinasabi na there should also be accountability dahil nga ah, kahit na vape yan, ay mahigpit na ipinagbabawal na gamitin o kaya naman ay mag-vape ka sa within the premises ng government offices. So ano ho ba talaga ang sinasabi ng batas tungkol dito? So tama po yung sinasabi nyo na even if vape lang siya, Mhm. there should be a level of accountability kasi yung sa law natin regarding vape use, Mhm. explicitly sinasabi na bawal ang paggamit ng vape within the building of government offices. Hindi lang po ito sa At Senate. opo, hindi lang sa Senate, lahat po ng government offices bawal po ang paggamit ng vape except may Exact. exemption po Okay. doon sa law na to sa mga designated vaping areas. Okay. So kung halimbawa sa CR, halimbawa sa CR, kasi doon sabi na naamoy daw eh. So, Ayun. oo. Diyan po kailangan alamin natin yung facts kasi ang designated na vaping areas hindi siya basta-basta na designated. Aha. Kailangan number one, may signage na yan yung designated na vaping area. Hmm. Okay. So So kailangan, whether oo, vaping or yung talagang yosi na ano, so long as merong designated area. Okay. yes, kailangan clearly marked and clearly identified siya. Hindi Mhm. siya basta-basta na, okay, nasa CR naman siya or nasa outdoor area within the premises ng Senate. So, Oo. isipin niya na pwede na siya mag-vape dun. Hindi siya pwedeng ganun. Kailangan Aha. talagang clearly marked. Okay. So ako hindi pa nakapasyal ulit ng Senado pero hindi ko sure tuloy kung mayroon bang clear na nakalagay doon na oy bawal kayo or dito lang yung vape designate. Paano kung halimbawa wala hong ganon na signage at hindi naman na-discuss sa mga empleyado? Oh. Then, kung wala siyang signage, wala siyang identification as vaping area, then ang presumption po natin doon, hindi siya designated vaping area. Bawal po mag-vape doon.